Gaano nga ba ka-inklusibo ang sinaunang Pilipino? At ano ang makukuha nating aral sa kasaysayan ng ating kasarian? Bago pa man tayo masakop ng ibang lahi, ang Pilipinas ay meron ng sariling tradisyon at kultura. Kabilang dito ang kulturang hindi kinakahon ang mga gampanin sa kasarian. Isang halimbawa nito ang mga babaylan. Sila ay kinikilala bilang mga spiritual leaders. Ang tungkulin ng mga babaylan ay kadalasan hawak ng mga kababaihan. Ngunit hindi ibig sabihin nito na nakakulong ito sa isang kasarian. Merong mga ipinanganak na lalaki noon na kinakatawan ang tungkulin ng babaylan. Sila ay nakatatamasa ng kaparehong respeto at pagkilala sa kanilang gampanin sa lipunan. Upang mas lalo nating maintindihan ang ating kasaysayan, ating kinuhaan ng panayam ang isang guro sa Araling Panlipunan. Yan, magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Eman Lasquite, isang guro sa Araling Panlipunan at licensed professional teacher. Kung sa pag-uusapan natin sa about gender, yes, may tuturing po nating inclusive yung ating pre-colonial society, which is makikita natin na yung mga kababaihan, kasama na dyan yung queer people, yung LGBTQIA+ community, at the same time ang mga kalalakihan ay may pantay na bahagi sa ating lipunan, kung saan ang kababaihan at ang mga queer, sila po yung mga nakafocus sa isa sa mga pinakamataas na aspekto ng ating lipunan, which is yung aspektong pang-espiritual. Sa kabilang banda naman, sa mga kalalakihan, sila yung may hawak ng aspektong pampolitika. Dahil dito, makikita natin na pantay yung pagtingin ng lipunang Pilipino o yung sinuunang lipunang Pilipino sa mga kababaihan, queer people o yung mga kabaklaan, at the same time ang mga kalalakihan. Bagamat hindi natin makakaila na merong mga gender roles noon pa man, mas inklusibo at ligtas ang mga sinaunang Pilipinong hindi kabahagi ng tinatawag na gender binary. May gender roles, di naman natin may tatanggi na yung gender roles ay talagang existing na sa ating lipunan. Pero yung gender roles natin ay pantay, kung saan walang diskriminasyon, walang nayuyurakang pagkatao, hindi kumpara sa meron tayo ngayon. Ngunit hindi nagtagal, unti-unting nawala ang mga sinaunang kultura at tradisyon. Nang simulang sakupin ng ibang lahi ang ating bansa, nagsimula na rin burahin ang mga bakas ng pagiging malaya. Itong pagbabagong ito o yung drastic change na ito ay nagsimula syempre noong time na kinolonize tayo ng ating first colonizer, mga Spanyol o mga Spaniards, kung saan hindi lamang resources yung habol nila sa atin, pero syempre dominantly ang pagpapalawig ng kanilang relihiyong Kristyanismo. Hindi sa pang-antagonize sa relihiyong Kristyanismo, pero pinapatunayan po ng ating kasaysayan na through Christianism, na-demonize, yung ating Asian culture, which is yung pinapractice ng ating mga babaylan or mga Katalonan sa Katagalugan. Kung saan, dahil na-demonize, so nag-decline yung ating Asian culture, kung saan yung mga nasa dalampasigan, yung mga gustong ipagpatuloy ang ating sinaunang kultura sa relihiyon o pangrelihiyon, ay nagpunta sa mga kabundukan o yung mga malalayo doon sa places kung saan dominant yung mga colonizers natin. Dito mas lalong nagbago ang pananaw at pakikitungo ng mas nakararami sa usapin ng kasarian. Ang dating may respeto at pagkilala ay pinalitan ng galit at paniniil. May kita natin na sa mahigit 2 dekadang pagsuog or paglaban ng mga kabaklaan sa SOGI Equality Bill o yung tinatawag nating Anti-Discrimination Bill para sa lahat ng kasarian, ay malayo pa rin ang nilalakbay ngayon sa ating kongreso, dahil sa kabila ng mga patuloy na paglalaban or pagsusulong ng mga kabakla at mga allies nito, still makikita natin na very dominant
yung belief system ng ating mga legislators or mga politicians when it comes to making it as a law. The push to prohibit discriminatory practices on the basis of sexual orientation and gender identity expression, or SOGI, faces tough opposition in the Philippine Congress. At the Senate, the move to pass the SOGI bill has been stalled. At the same time, no, makikita natin na ang Pilipinas ay kino-consider din as one of the predominant Christian countries in Asia. So dahil dito, dahil sa turo rin ng simbahan na nakafocus sa binarism kung saan ang ginawa lamang ng Diyos ay si Eva at Adan at walang kabaklaan, no? Doon nagmumula or malaki ang impluwensya ng relihiyon upang ipalaganap ang diskriminasyon. Pero narito na tayo sa punto na hindi naman natin kinakailangang antagonize ang mga religious people. It's just that we should educate them because baka hindi naman mali ang kanilang relihiyon bagkus ang interpretasyon ng kanilang paniniwala sa kanilang relihiyon. Kasi magkaiba 'yon, no? Sinasabi nila na God is love, but also we should let them know that love is inclusive, no? Walang pinipiling kasarian ang pagmamahal. Kung ang sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay minamahal ang mga makasalanan, hindi ito limitado sa pagmamahal sa iba't ibang uri ng kasarian sa lipunan. Mahigit 127 taon nang malaya ang Pilipinas. Ngunit nakaukit pa rin ang masalimuot na kulturang iniwan sa atin ng ating mananakop. Hindi lamang sa kasarian, kung hindi sa iba pang isyong panlipunan. Justice for Jennifer! Justice for Jennifer! Jump, BFF! Siguro, balik tayo sa pre-colonial. Ano kaya sa tingin mo yung pwede nating makuha dun sa pre-colonial culture na meron tayo na pwede nating magamit sa gender inclusivity? Siguro yung revolution ni Tamblot ng Bohol. If people don't know Tamblot is a babaylan, no? Transgender babaylan siya mula sa Bohol kung saan isa siya sa mga naunang na nag-revolt against sa Spanish colonialism at sa paglaganap ng Kristyanismo sa buong Pilipinas. At dahil dito, isa itong inspirasyon sa mga kabaklaan na at the same time sa lahat ng na-oppress sa lipunan na magpatuloy sa paglaban, pagsulong ng kanilang karapatan at paninindigan sa kanilang pag-iral sa lipunan. Kasi tandaan natin, no, kung walang taong magsisimula or kung walang taong titindig para sa isa, walang mangyayari sa lipunan. Kaya kinakailangan natin ng lakas ng loob, kinakailangan nating manindigan, kinakailangan nating magtulungan, kolektibong aksyon para sa inklusibong lipunan. Ngayong buwan ng kalayaan ng ating bansa at ng kasarian, ating pagnilayan ang sinaunang kulturang bahagi ng ating pagiging Pilipino. Palayain na natin ang ating bansa at ang ating bayan sa kolonyal na kaisipan. Tandaan, hindi malaya ang ari kung hindi malaya ang uri.